Ang ating Panginoon on the face of cross of Calvary, nanalangin siya doon sa Garden of Gethsemane. To the point na ang kanya pong mga pawis ay parang malalaki, parang munggo na parang mais, na ang sabi ng salita ng Diyos, parang dugo na lumalabas sa kanyang katawan. At ang pananalangin niya ay ganito, Panginoon, lumipas sana sa akin ang saro na ito. May this cup pass from me. And healing comes upon the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, nevertheless, not my will, but your will. Good morning mga kapatid. Fellowship involves participation. Kaya nga, sinasabi po natin, we are not just attending the church, but we are participating in the church. It talks about being the church. Ang totoo pong iglesia ay hindi lang po programa, hindi lang po pagdalo sa mga pagtitipon, sapagkat ang totoong iglesia, it involves dynamic relationship with one another. Pwede ang pakisabi, dynamic relationship. Kaya nga ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 14, verse 26, when you come together, ang church po ay nangahulugang the gathering of believers, pagtitipon ng mga mananampalataya. So when you come together, ang sabi po ng Apostol Pablo, each of you, pwede bang pakisabi, each of you. Ano bang gusto sabihin ng each of you? Bawat isa. Hindi na sinrayang kina. Ano? O matulay kita para magpangamuyo, ay bahala ka mo, kamuyang. Or magkanta kita sa ato, Ginoo. So bahala kayong kumanta. Kaya nga po sa ating pong pagtitipon, we make sure na even in prayer, we are participating in prayer. Amen. We are not just listening to the prayer, and after the prayer, we will just say amen. Kundi po sa ating pananalangin, we even agree during prayer. Kaya nga, kung mapapansin po natin, pag may nagpipray, yung katabi natin, nagsasabi ng amen, hallelujah, praise the Lord. Yes, Lord. Opo, Panginoon. Napapansin po ba ninyo sa ating mga katabi? Why? It is because prayer is not only being done by the person that stands here, but prayer is a communal activity. Tayo lahat ay nananalangin. Amen. It's a communal activity. Kaya nga po, pag mayroon pong nagpipray, we agree with him in prayer or her with prayer. Inaari po natin na ang prayer nung atin pong prayer leader is also our prayer. Alam nyo ba ang gustong sabihin ng amen? Alam nyo kung anong meaning ng word na amen? Ha? Ang gustong sabihin ng salitang amen ay I agree. I agree. Yan ang gustong sabihin ng amen. So pag kayo po ay nag-aamen, nag-agree kayo. Kaya nga yung prayer leader, hindi dapat siya nagsasabi ng amen. Yung nag-amen, yung mga tao. Kasi nag-agree din kayo. Amen. Pero syempre, dahil kasanayan natin, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, kaya ang iba din ay nagsigaw na rin ng amen. Pero ang totoo, if you agree with the prayer, always say amen. Always say amen. Actually, hindi na po kailangan sabihan kayo ng amen. Hindi na kailangan kayong sabihan. If you agree with what the person is saying, say amen. Amen. Di ba? Napilitan ng sabi din akong amen. So, ang sabi po ng salita ng Diyos, each of you. Pag nagpapakanta po, si Brother Ron, si Sister Bing, sino pa ba? Si Sister Tiff, si Doc Joy, at kung sino-sino pang mga kapatid natin na tumatayo dito sa harapan para magpakanta, sina Brother Bess, hindi lang po sila ang kumakanta. It's because what they are doing here is not a presentation. Kaya nga ang tawag natin dyan ay song leading. Worship leaders ang tawag natin sa kanila. They are not the one who is doing the worship alone, but they are leading us to worship.
Amen. Kaya pag kayo po ay magpakanta naman, huwag naman kayo magpakanta ng mga hindi namin alam na kanta. Oo. So alam naman ng worship team natin. So para po sa lahat na nagpapakanta, huwag tayong magpakanta ng hindi alam na kanta. Kasi ang hirap sumunod, lalong-lalo na, hindi din sumusunod ang ating ang ating screen. Nasa line 2 na yung nasa line 2 na yung ating tagapagkanta, nasa line 1 pa rin yung screen minsan kasi sabi ko sa ating mga operator, bakit nahuhuli yung mga lyrics? Kasi pastor, minsan ang ating computer ay naglalag na. So medyo luma na yung computer natin, matagal na kasi ang computer natin. Kaya naglalag na rin kaya medyo matagal, parang mahirap. Nasa chorus na, nasa line 1 pa rin yung nakalagay dyan. Pero ang sarap-sarap kumanta pag ang kanta ay alam mo sa iyong puso. Amen. Ang sarap-sarap kumanta. Kaya may challenge din para sa ating lahat. Try also to learn new songs. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, subukan mong matuto ng ibang kanta. Diba? Maraming kanta ngayon. So pwede nating i-encourage ang ating worship team na isend sa ating GC yung mga kanta na ating ipapakanta sa sunod na mga Sundays para yung mga kapatid natin ay matuto din ng mga kanta na ipapakanta. Para matutunan din naman natin. Kasi ang alam lang natin na kanta noon, yung mga 1 line, 2 lines lang na songs, di ba? Ang sarap-sarap kumanta noon, Sister Billy. This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Yun lang, 10 beses ulit-ulitin. Di ba naalala niyo ang ganong klaseng kanta noon? Kaya hindi na kailangan ng PowerPoint, Pastora Flor. This is the day lang naman. Pero ang kanta kasi ngayon, iba yung first line. Tapos ang isang line, marami pang mga, ano bang tawag doon? May tawag sila doon Tapos second line, may third line, may chorus, may kuda, may bridge, mayroon pang refrain. Ang dami-dami, Ang dami-daming mga kanta. Kaya ang hirap-hirap, saan nababanda? Saan nababanda tayo? So, challenge din para sa atin, let us learn new songs. Hindi lamang yung ating nakasanayan na mga kanta, pero matuto din tayo ng mga bagong kanta. Napakaganda kasi na mag-worship sa Diyos sa paraan na iba-iba, no? So each one of you, ang bawat isa sa atin. So true fellowship is not passive. Ang tunay po na pagsamba, we are not just receiving of what is being done in the pulpit. Hindi lamang po tayo tumatanggap kung ano po yung ginagawa dito sa pulpito at sinasabi natin, abang ganda kag kanta it choir. Abang ganda kag kanta it ato worship team. Pwede bang palakpakan natin ang ating mga kapatid na ito? Amen. Hallelujah. Abang ganda kag preaching it pastor. Abang ganda kag intutudlo sa Sunday school. Minsan yun po ang ating naiisip. Pero alam po ba natin that we are not consumers of these services? Because what we are doing are not services na para bang pumupunta po tayo sa isa pong entertainment industry na nagkukonsume ng kanila pong mga ginagawa. Consumers tayo. But the fact is, we are participants. Every believer contributes to the life of the church. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, salamat sapagat bahagi ka ng buhay pananampalataya ko. Praise God. Salamat po sa Panginoon because fellowship becomes meaningful when every believer participates in strengthening the body of Christ. Nagiging makatotohanan, nagiging makabuluhan ang ating pagiging mananampalataya ni Hesu Kristo kung tayo mismo ay naging kabahagi ng paglago ng iba. Napapalago tayo, napapatibay tayo kung tayo din po ay bahagi ng kanilang paglago at pagtibay. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26, when you gather together, each of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Isa-isahin po natin kung ano po ang binibitbit po natin, dinadala po natin sa atin pong pagtitipon. Ang unang binanggit ng Apostol Pablo, hymn. Yung ating choir, kumanta kanina. Anong title ng kanta ninyo? The Shepherd of Love is calling today. Calling his sheep. Ephesians chapter 5 verse 19.
speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Ano po daw ang ginagawa ng isang Kristiyano? We speak with one another, with psalms, with hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya nga po, ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo is a singing church. Umaawit. It does not mean kaming mga libagon, mga out of tune, mga ganyan-ganyan, hindi nakabahagi noon. It is because the Lord is not after the melody that we are producing, but He is after our heart that worships. Kaya making a melody in your heart. Isa-isahin po natin ang tatlong klaseng kanta na ito. First is the Psalms. Ang Psalms ay isang uri ng awitin na kung saan ay pwede pong kinakanta, pwede pong chinachant, o pwede pong binabasa. Yan pala ang Psalms. So you can sing it, you can chant it, or you can read it. Itong mga kanta na ito, itong mga awitin na ito, ay nagre-reflect ng intense human emotions. From joy to lament, and our perfect, inspired Word of God. Halimbawa, kinakanta natin Psalm 23. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi niya ako pinagkukulang. Marami din po ng mga scriptural verses na atin pong kinakanta, kagaya ng, as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. Psalm chapter. Or, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies are new every morning. Lamentations. So kinakanta po natin ang scriptures. Nag-express po ito ng ating longing. Nag-express po ito ng ating saya. Nag-express po ito ng ating pananampalataya. Nag-express po ito ng ating mga karanasan. Kaya nga mga Kristiyano matibay, matatag sapagkat kinakanta nila ang salita ng Diyos. Anuman ang kalang pinagdadaanan, anuman ang kahirapan na meron po sila, once they sing the Word of God, tumitibay at lumalakas po sila. Psalms. Another na uri ng kanta ay hymns. Hymns are formal songs. Actually, metric po ang hymns. For example, 14 syllables, 16 syllables, 14 syllables, 16 syllables. Ganyan. And then may kung ano ang dulo, nagra-rhyme ang dulo. Anong halimbawa ng hymns, Mama Helen? Anong halimbawa ng hymn? Scripture yon, scripture verse. For example, ay Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ilan na yon? 8 plus 6, ilan? 14, first line. 'Twas grace, ano sunod? That taught my heart to fear, and grace my fears relieved. So, kan pa rin, 18 pa rin. So, ganun siya. Ang hymns are composed formal songs to praise and worship God, often emphasizing doctrinal truth or focusing on the attributes of God. So for example, sa Amazing Grace, ang binibigyan ng emphasis noon ang truth patungkol sa kaligtasan na meron tayo. Sa kinanta ng atin pong mga kapatid kanina sa kanila pong The Shepherd of Love, it emphasizes the need for salvation. It emphasizes the need for us to share the gospel for those people who are lost, sapagkat kailangan nilang marinig ang ebanghelyo. Bakit kinanta ng ating choir yung kantang ito ngayon? It is because today is Mission Sunday. We are being reminded we have a mission. Ang shepherd ng pag-ibig ay nananawagan para sa lahat na manumbalik sa kanyang tahanan. At ang Panginoon ay nananawagan sa atin
na gamitin natin ang ating mga buhay upang ang hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo ay makakarinig ng Ebanghelyo. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, tinatawagan ka ng Panginoon. Ayusin niyo po ang pagsabi ng tinatawag ka ng Panginoon. Baka ibang tawag yung gusto niyong sabihin. Tinatawagan po tayo ng Panginoon na atin pong gampanin ang gawain ng isang ibanghilista. Amen! Hallelujah! Third is spiritual songs. Ano yung spiritual songs? These are spontaneous, spirit-filled expressions or personal testimonies or songs of encouragement that reflect a personal walk with God. Kaya ngayon mga makabagong kanta na kinakanta natin ngayon ay mga spiritual songs. Nagre-reflect ng kanilang mga experience kung sino at kung ano ang Diyos. Isa po sa mga spiritual songs na maganda nating matutunan ay yung tihila. Tihila is a spontaneous song na wala pong kayo na ang gagawa ng lyrics, kayo pa ang gagawa ng melody, you will just sing to the Lord whatever you want to sing to Him. No, tihila ang tawag noon. But the fact is, we are participants. Every believer contributes to the life of the church. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, salamat sapagkat bahagi ka ng buhay pananampalataya ko. Praise God. Salamat po sa Panginoon because fellowship becomes meaningful when every believer participates in strengthening the body of Christ. Nagiging makatotohanan, nagiging makabuluhan ang ating pagiging mananampalataya ni Hesu Kristo kung tayo mismo ay naging kabahagi ng paglago ng iba. And then, nakita po natin sa kanila pong fellowship, meron pong hymns. Ikalawa, sa kanila pong fellowship, meron pong word of instruction. Tama na? Word of instruction. When you come together, sabi ng salita ng Diyos, you has a hymn or a word of instruction. So what is this word of instruction? Dalawa po ang word of instruction. It can be preaching or it can be teaching. It can be preaching or it can be teaching. Ano ang kaibahan ng preaching sa teaching? Pastor, pag sumisigaw po yung pastor, preaching yan. Yung nababasag na yung aming mga air drums, preaching po yan. Pero kung ang pastor ay malumanay, teaching po yan. Mali po yun na definition. It's a wrong definition. Because preaching and teaching is not based on the intensity of the voice, but the purpose of that communication. So yun po ang kaibahan po ng preaching at teaching ay purpose. Ano po ba ang purpose ng preaching? Preaching is a public authoritative proclamation of the gospel with the aim for conversion, repentance, and changed life. Nagets po natin? Preaching is a type of proclaiming the gospel para ang tao ay magbago yung kanyang puso, ang kanyang buhay, magsisi sa kasalanan, at manumbalik sa Panginoong Hesukristo. Yan ang preaching. Kung ito man ay pasigaw, kung ito man ay malumanay, ay walang problema doon. Ang layunin ng preaching ay upang ipahayag ang pangangailangan ng kaligtasan para sa Panginoon na mula sa Panginoong Hesukristo. Ipahayag ang katotohanan na kailangan po natin na maranasan ang pagpapanibagong buhay. Ipahayag ang katotohanan patungkol sa biyaya at pag-ibig ni Jesus
na siyang dahilan upang tayo ay mabago. Tandaan po natin na ang pagpapanibagong buhay na meron po tayo ay hindi po nag-uugat sa takot na tayo ay maitapon sa apoy sa impyerno. Hindi po yun ang dahilan kung bakit po tayo kailangang mabago. Ang dahilan kung bakit tayo po'y nakakaranas ng pagpapanibagong buhay ay dahil naranasan natin ang pag-ibig at pagmamahal ni Jesus. Amen. Ang iba kasi, kailangan mo magbago sapagkat kahahadlok sa impyerno. That salvation by fear. Kahadlok ko sa impyerno. Pero mas magandang gusto nating magbago sapagkat naranasan ko ang pagmamahal ni Kristo. Amen. Gusto nating magbago at unti-unti natin nararanasan ang pagbabago sapagkat araw-araw din nararanasan natin ang pag-ibig ni Kristo. At yan din po ang nais po nating iparana sa ating mga kapatid. Kung ang dahilan ng ating kaligtasan ay takot at pangamba, it will make a believer legalistic. Kasi ang isipin nila, bawal ba? Hindi ba pwede? Yun lang parating iisipin nila. Kaya sa halip na mapapalapit sila sa Diyos, napapalayo sila sa Diyos. Kasi ang tingin natin sa Diyos parang pulis na espiritual. Alam niyo yung pulis? Araw-araw pa naman may pulis na ngayon. Noong nagpunta kami nung Friday, sabi ko kay Brother Aled, Kuya, may pulis ba? Kasi maraming nag-stop ng mga motor. Sabi niya, wala akong makita, Pastor. Pareho kaming bulag ni Brother Aled. So nung palapit na, sabi niya, ay may pulis, Pastor. O sige, magpagilid muna tayo. Kasi nagpagilid ako kasi makalimutin ako, Brother Mel, ng mga maraming bagay. Ang assumption ko, ang aking lisensya, nandoon sa U-box, doon kasama sa mga documents ng aking motor. Sabi ko, Kuya, pagilid muna tayo, titingnan ko kung meron. Para in case tanungin tayo, may maipakita naman ako kaysa magpamuti ray ako. Minsan kasi ay pumunta ako doon sa farm, doon sa Gabawan. Tapos, confident ako, dala ko lahat ng documents ko. Hinarang ako ng pulis. Sir, lisensya. Sir, ORCR. Adi, bukas-bukas din ako ng motor ko. Pagbukas ko ngayon sa U-box ko, Brother Mel, wala akong makita na lisensya, wala akong makita na ORCR. Adi, nagbadar si Pastor Andrew at 12,000. Kaya sabi ko kay Kuya Alid, Kuya, gilid muna tayo kasi experience is the best teacher, di ba? Pag gilid-gilid namin, nandoon nga, bumili ako sa Lazada nung lagayan ng document. Kasi natuto na ako kasi nakalimutan ko dyan sa office yung aking ORCR. So, nandoon. Ina-assume ko, Brother Borms, na nandoon din ang lisensya ko. Kasi inisip ko, isama ko na lahat ng documents para pag hinanap, isang bukasan lang. Yun pala, meron palang nag-affidavit pala ako, may in-execute ako na document, kailangan ng government-issued ID. So kinuha ko doon yung aking lisensya, pinakita ko sa abogado, hindi ko na nasauli. Hanggang ngayon, hindi ko na pa makita kung saan ko nalagay yung aking lisensya. Sabi ni Aled, Pastor, hayaan mo lang, meron din akong lisensya. O di, swap kaming dalawa. O sige, ikaw mag-drive, ako ang sasakay ngayon. Minsan ganun din ang isip natin sa Diyos. Parang nakaabang ang Diyos sa atin na nakatingin sa atin ng ganyan at nagsasabing, Oy, sala kina. Yan ang isip natin palagi sa Diyos. Kaya sa halip na mapapalapit tayo sa Diyos, kagaya ng mga drivers natin, pag nandyan ang pulis, doon lang din sila sa mga 1 meter before the police. Doon lang din sila, ayaw lumapit, ayaw magsuor. Bakit? Kasi takot. Because they think that they have their deficiencies.
Marami din ang ayaw lumapit sa Diyos, takot lumapit sa Diyos because of this. Pero kung ang ating tingin sa Diyos ay Diyos na mahabagin, Diyos na maibigin, Diyos na kung saan ay sapat ang kanyang biyaya para sa iyo at para sa akin, mas madali po para sa atin na lumapit at manikluhod sa ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Praise God! Preaching announces what Jesus did for you and for me. Kaya nga ang sabi ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Yan ang purpose ng preaching. To correct, to rebuke, to encourage. And then second is teaching. Teaching is a systematic instructional impartation of knowledge focused on discipleship, edification and understanding, and providing depth. Kaya nga sa atin pong Sunday school, it's more on teaching. Sa ating Bible study, it's more on teaching. And sometimes dito po sa pulpito na ito, mixture of teaching and preaching. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, tama yung aking verse ang sinasabi ng salita ng Diyos ay ganito, you have known the scriptures, sa verse 15, since you were a child. These scriptures are able to make you wise, and that wisdom leads to salvation through faith in Christ Jesus. Verse 16, all scripture is given by God, and all scripture is useful for teaching and for showing people what is wrong in their lives. It is useful for correcting people's fault and training them in the right way to live. So yan po ang purpose ng teaching. Ang purpose ng teaching ay upang ipakita sa atin kung ano ang mali sa buhay natin. Kaya nga, the more na tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, the more din po natin na-realize, marami pala akong dapat baguhin sa aking sarili. Because the fact is, we are all unfinished products. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, unfinished product ka pa. So gustong sabihin, hindi pa tayo pulidong-pulido. Amen. At dahil hindi tayo pulidong-pulido, pwede bang i-extend natin ang grace sa isa't isa? Amen? I-extend po natin ang grace sa isa't isa. Do not be too harsh to your brother and sister. We are yet unfinished products. We rebuke, but we rebuke in love. Amen. We correct, but we correct in love. We instruct, and we instruct in love. Yan po ang nais ng ating Panginoon para po sa atin. We are still in the processing zone. To show what is wrong in their lives, it is useful to correcting people's fault, and the scriptures is used to train in the right way to live. Because teaching explains how to live out the truth about what Jesus has done for us. And then pangatlo, ang sabi ng Apostol Pablo sa ating binabasa na teksto sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26, when you come together, each of you has a hymn, a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. And these three things represent spiritual gifts. Ang tatlong mga bagay na ito, itong sinabi ni Paul na revelation, tongues, or interpretation of tongues, they represent spiritual gifts. When you read the scriptures, there are three types of spiritual gifts.
may tatlong klase ng spiritual gifts. Una, yung tinatawag natin na manifestation, power, or revelatory gifts. Yan ang first. Ano nga yung first gift? Manifestation, power, or revelatory gift. Yan po ay makikita sa 1 Corinthians chapter 12. Now, in 1 Corinthians chapter 12, ito po yung mga power gifts or manifestation gifts or revelatory gifts ang tawag nila. It's either sa tatlong yon. Yung mga nag-aaral kasi ng Bible, ang dami-daming terms na pinanggagawa. So ang tawag nila dyan sa 1 Corinthians chapter 12 na mga gifts, power gifts, pwede din manifestation gifts, or revelatory gifts. Ano-ano ito? Sa verse 8 ng chapter 12, pakibuksan po ang mga Bible. 1 Corinthians chapter 12, verse 8. Ano po ang unang nakita ninyo na gift? Word of wisdom. Word of wisdom is understanding and applying God's word to a specific situation. Yan po ang word of wisdom. Ang word of wisdom po ay isang kaloob galing sa banal na espiritu upang maintindihan po natin at may apply po natin ang salita ng Diyos sa isang espesipiko na sitwasyon sa ating buhay. Second, ano pa po nakikita niyo po sa verse 8 pa rin? Word of knowledge. Sa verse 8, word of wisdom and word of knowledge. Word of knowledge is a spiritual gift that brings spiritual insight or revelation about a person or about a situation. Yan pala ang word of knowledge. Sa verse 9, ano po nakikita ninyo na gift sa verse 9? Faith. Faith as a gift is not the same with faith that saves. Okay, nakuha ba natin? Iba po ang gift of faith at iba po yung faith para maligtas tayo. Okay? Yung faith na kailangan po natin upang tayo po ay maligtas is to trust on Jesus Christ. Okay? It is also a spirit-enabled capacity para sa atin. Pero dito po sa 1 Corinthians chapter 12, iba po ang meaning ng faith dito. Because faith in 1 Corinthians chapter 12 refers to extraordinary trust in God to fulfill His promise. Iba po yon. Hindi lahat ng Kristiyano may ganitong klaseng pananampalataya, may ganitong klaseng kaloob. Yung parang imposible, pero kaya nilang manindigan sapagkat may kaloob sila galing sa Panginoon sa bagay na yon. For example, merong isang tao na may sakit, may karamdaman. Tapos sabi niya, nananampalataya ako sa Diyos na ako'y pagagalingin ng Panginoon. Yun ang kanyang sinasabi. Pinanindigan niya na siya'y pagagalingin ng Panginoon. So anuman ang mangyari, hindi siya nagwi-waver. Hindi siya nanghihina. Hindi siya nanulupaypay. Pinaninindigan niya. That is faith as a spiritual gift. Sa Biblia, mayroong tao na may ganitong pananampalataya. Si Daniel. Sabi ng mga kalaban sa politika ni Daniel, napopromote parati si Daniel hanapan natin siya ng butas para maging mabadshot sa kanya ang hari. Mabadshot talaga sa kanyang hari. So, tiniktikan nila si Daniel. Binantayan nila si Daniel. Hindi nalilate sa trabaho si Daniel, kaya hindi nila pwedeng i-accuse si Daniel sa pagiging late.
Hindi naman kurakot si Daniel. Hindi niya inuuwi ang supply na kupon sa kanyang bahay. Kaya wala silang mai-accuse kay Daniel. Supply ng kupon para sa opisina, dinala sa bahay. Ano niya yung kupon na yun? Sa bahay. Wala silang makita. Ano pa sabi? Sabi nila, hindi naman tumatanggap ng bribe si Daniel. Hindi tumatanggap ng regalo si Daniel kahit birthday niya. Hindi siya tumatanggap ng regalo. Sabi nila, may isa tayong napansin kay Daniel. Araw-araw sumasamba siya. 3 times a day, pumupunta siya doon sa kanyang kwarto. Tumitingin siya sa Jerusalem at naninikluhod, nagpapatira pa doon, sumasamba sa Diyos. Gagawa tayo ng batas na bawal sumamba sa Diyos. Kaya gumawa sila ng batas. Sinulsulan nila ang hari. Sabi niya, mahal na hari, mabuhay po kayo. Kayo po ang pinakamagaling na leader sa buong mundo. Lahat ng mga bansa sumusunod sa iyo. Aba, tuwang-tuwa naman yung hari. Kasi pinit siya ng ng mga opisyalis niya. Tuwang-tuwa ang hari sa mga papuri sa kanya ng kanyang mga tauhan. Sabi niya, dahil kayo po mahal na hari ay magaling, makapangyarihan, gagawa tayo ng batas na bawal manalangin, lumuhod, o mag-request kahit kanino maliban sa inyo. Kahit 3 araw lang mahal na hari, o kahit 1 linggo lang mahal na hari, nagbigay ng time frame. Aba, nagustuhan naman ng hari. Maganda nga din naman. Isip ng hari, it is an expression of his goodwill to his people. Yun pala, may masama palang balak yung kanyang mga tauhan. Gumawa yung hari, sinilyuhan yung utos, gumawa ng utos, sinilyuhan ng utos, at ipinabandilyo sa lahat. Bawal manalangin, bawal lumuhod, bawal mag-request kahit kanino, maliban lang sa hari, ay si Daniel, mananampalataya ng Diyos. Anong sabi ni Daniel? Alam niya. Pagkarinig ni Daniel, umuwi siya sa kanyang bahay sa 4 oras ng panalangin. Binuksan niya ang kanyang bintana. Pwede naman niyang magtago siya, di ba? Pwede naman siya sasara niya ang bintana eh. Ang ginawa pa ni Daniel, binuksan niya ang kanyang bintana at nagsimula siyang manalangin at lumuhod sa Panginoon towards the direction ng Jerusalem. Sapat alam niya, patibong yon ng kanyang mga kalaban sa politika. Sabi ng mga kalaban niya sa politika, kumagat. Kinagat yung pain, not knowing that Daniel has stood for his faith. Nanindigan si Daniel sa kanyang pananampalataya. That's a gift of faith. Even in the face of hardship, even in the face of certain death, manindigan siya sa Panginoon. May batas na bawal manalangin, bawal lumuhod, na bigyan ng kaso si Daniel. Kaya minsan, ang paggawa ng mabuti ay maaring ikakapahamak mo. Pero tandaan po natin, kahit ikakapahamak po natin, patuloy tayong gagawa ng mabuti sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! So that's faith. Another person na mayroong gift of faith, yung 3 kaibigan ni Daniel. Ano naman ang utos ng hari? Pag narinig nyo ang plauta, narinig nyo ang mga strings, narinig nyo ang iba't ibang mga instrumento, kailangan kayong lumuhod at sumamba sa ginto na ribulto na pinatayo ko. Pero yung kayang 3 kaibigan, nanindigan din. Hindi kami luluhod sa ribulto na pinatayo ng hari. Mga kapatid at mga kaibigan, faith is an extraordinary trust in God to fulfill His promise. Another, sa verse 9, ano pa po yung gift na makita po natin sa verse 9? Meron na tayong word of wisdom, word of knowledge, meron na yung tayong faith. Ano po yung sa verse 9? Another gift, gift of healing. It is a supernatural restoration of it's either physical, emotional, or spiritual health.
So healing is not only physical. Healing sometimes is emotional. Healing is spiritual. Si Pablo nanalangin siya, Lord, pagalingin niyo po ako. Maalis po sa akin ang mga tinik na ito. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, healing comes through Paul by God's instruction. My grace is enough in your weakness. Ang ating Panginoon on the face of cross of Calvary, nanalangin siya doon sa Garden of Gethsemane. To the point na ang kanya pong mga pawis ay parang malalaki, parang munggo na parang mais, na ang sabi ng salita ng Diyos, parang dugo na lumalabas sa kanyang katawan. At ang pananalangin niya ay ganito, Panginoon, lumipas sana sa akin ang saro na ito. May this cup pass from me. And healing comes upon the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, nevertheless, not my will, but your will. So healing po, hindi lamang physical. Healing ay may kinalaman din sa emotional. Healing ay may kinalaman din sa spiritual. Sa verse 10, meron din po tayong isa pang gift na makikita sa verse 10. Word of wisdom, word of knowledge, faith, healing. Sa verse 10, ano po makikita natin? Miracles. Miracles are acts that alter ordinary course of nature. Yung mga ordinaryo na mangyayari sa paligid natin, sa himala, nagkakaroon ng pagbabago. Himala. Actually, maraming himalang nangyayari. Sa verse 10, another gift po na makikita po natin sa verse 10, miracles. And then we have this, prophecy. Prophecy is communicating a message from God. This is to tell the people what God would like us to hear from Him. Ang tawag dyan is to tell forth. Forth tell. And then another function ng prophecy, pero sildam lang itong nangyayari, to tell to us what will happen in the future. No? Sildam lang yan nangyayari. But most of the time, prophecy is communicating what God wants us to hear. Another po, sa verse 10, another po na gift na meron po tayo, prophecy, discerning of spirits. This is the capacity of a person to distinguish between godly, satanic, or worldly spirits. Nalalaman po natin, galing ito sa Diyos. Galing ito sa dyablo. Galing ito sa mundo. Galing ito sa laman. Galing ito sa tao. And then lastly, sa verse 10, tongues and interpretation of tongues. This is speaking in a known language. It might be a language of men or language of angels, and interpreting those languages. Kung balikan po natin sa verse 7, ano po ang purpose ng mga gifts na ito? These gifts, ang sabi po sa verse 7, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. For the common good. Ibinigay ng Diyos ang makaloob na ito upang ikaw at ako ay mapagtibay, lumago, at lalo pong maging kagaya ni Jesus. So sa ating pagtitipon, ang bawat isa sa atin ay may dalang awitin, may dalang pagtuturo, at meron pong dala na mga espiritual na kaloob. Maraming salamat mga kapatid, sapagkat ang mga buhay natin ay ginagamit natin upang mapalakas ang isa't isa.